Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, abay, tinatanong na natin yan. Welcome po mga kaibigan dito po sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito ang pag-usapan po natin ay tungkol sa mga nagpapatransplant ng kidney. Ano po ang mga kinakaharap po nila? Ano ang mga gagawin? May mga bawal ba? Yan ang tatalakayin po natin. Pero bago po ang lahat, narito muna ang ating mga balita sa ating health capsule. Inilunsad ng ScienLab at Alcidiag sa France ang kauna-unahang blood test upang makatulong sa diagnosis ng kalusugang pangkaisipan. Layo ng test na matukoy ang pagkakaiba ng bipolar disorder sa depression. Sa ordinaryong pagsusuri, umaabot ng 8 hanggang 10 taon bago ma-diagnose ang bipolar disorder. Nilalayo ng blood test na may EDIT B na nabuo ng mga French laboratories na maging kauna-unahang validated diagnostic aid para malaman ang pagkakaiba at mapaghiwalay ang diagnosis sa depression at bipolar depression. At ngayon mga kaibigan ay narito po at kasama na po natin muli. Isa po siyang nephrologist at sa haba ng kanyang pag-aaral talagang eksperto na siya pagdating po sa pangangalaga ng ating mga kidneys. Narito po si Dr. Jen Daniel Gargar. Hi, Doc. Hello. Hi, Tita Maru. Maraming salamat na nandito Nice ka to muli. see you again. Yes, thank you so much, Doc. Alam mo, nung una pinag-usapan nga natin yung paano ang mga gagawin o ano yung mga makikita natin para malaman kung may kidney disease na ba ang isang tao. Pero paano kung kunyari humantong na talaga sa kailangan na palitan na yung kanyang kidney. So, una-una, sino ba ang kandidato sa kidney transplant? So, yung kidney transplant, ang kandidato doon, lahat ng may kidney failure, no? Mm-hmm. Lahat ng mga tao na sinabihan na namin na poor na ang function ng kidney, nagda-dialysis na, end-stage renal disease, pwede ho silang magpa-transplant. Mm-hmm. Kasi yun ay at saka kung may pera ka. Alternative sa tsaka may donor kidney dialysis, no? So, kailangan ng donor. Mm-hmm. Yung pera naman ho, may Z package ang PhilHealth. Mm-hmm. So, at least matutulungan sila. Oo, kailangan lang tingnan natin kung ano ang pwedeng makatulong sa paggawa ng transplant, Z package, or ibang mga foundation na nagbibigay ng charity for mga transplant. Okay. Pero ano ba ang mga paghahandang ginagawa dyan? Sumasailalim ba sa psychiatric evaluation din? Or inihahanda mo ba mentally rin itong isang pasyente magpapakidney transplant? So, ang kidney transplant, tawag namin dyan ay elective procedure. Meaning, hindi ho siya emergency ginagawa. Pinaghahandaan. Pinaghahandaan. Dapat malusog ang taong magta-transplant, magre-receive ng kidney, malusog din ang donor. Hindi lang sa pangangatawan, no? Kailangan mentally okay din ho sila. So, meron hong orientation ng donor, ng recipient, tapos merong psych evaluation, may ethics evaluation. Ibig sabihin, ethical ba na mag-donate ang isang tao dito sa recipient natin? Mini-make sure lang ho na walang napilitan, walang bumili ng kidney. So, maraming ginagawa prior matuloy ang isang transplant. May itinetest din yung kanyang pangkabuang kalusugan, both of them, the patient and the... Both of them. Kasi ho, ang donor. Ang mga bawal ho mag-donate
ay ang uncontrolled ang blood sugar, blood pressure, ang may diabetes, bawal ho mag-donate, bawal ho mag-donate ang suspected na may cancer or may active cancer. So, marami hong test na ginagawa para i-make sure natin na hindi sila makapag-donate dahil isa na lang ho ang maiiwan na kidney at dapat mabuhay sila na hindi magkaroon ng kidney failure ang ating mga donor. Si recipient, syempre siya ay pasyente na nating matagal dahil may kidney problem siya, dapat lang ho optimal or pinakamalusog na state niya bago tayo mag-transplant kasi ipe-prepare din natin siya ang kanyang puso. Lahat i-work up din ho para wala tayong komplikasyon na unexpected during the procedure sa transplant. So, si donor, bawal din kung kunyari may mga bacterial infection siya? Bawal din ho ang may mga infection, active infection. Pagalingin muna natin sila sa kanilang infection bago natin i-transplant. Okay. So, pwede naman pala, hindi naman yung parang, kasi baka inisip natin, may namahay pa rin na bacteria kahit na gumaling na. Mini-make sure ho namin na wala na ho talaga. May mga culture, may mga special blood test na ginagawa para sure kami na walang infection. Both ang ating donor at ang ating recipient. Oo. Edo kasi pag kunyari sa blood test, sa blood donation, bawal daw yung may tattoo, ganyan. Ganon din ba sa kidney donor? Ano naman ho yun, yung parang sa tattoo kasi, yung blood donation, medyo may time lang apart from your tattoo. Kasi i-make sure natin na hindi kayo nagkaroon ng sakit from the procedure. Ganon din ho sa transplant, no? Mini-make sure natin na wala kayong nakuhang sakit. Kunyari man nagpa-tattoo kayo, maraming blood test na gagawin. Tsaka, mini-make sure namin yung incubation time ang tinatawag. Ibig sabihin, yung time na nagka-tattoo kayo to the time na transplant kayo, dapat medyo mahaba na yung time para make sure, para alam namin na wala nang magiging sakit ka pa. So, yun yung ginagawa during pag may mga tattoo. No? Hindi naman ho siya sinasabi na, ay, may tattoo, bawal mag-donate. So, chine-check lang ho lahat. Pero may age limit ba yan? Ano yung pinakabata na pwedeng mag-donate? O anong edad yung pinakamatanda? Bawal mag-donate ang minor de edad. So, less than 18. At yung mga hindi pa nakakapag-decide on their own, hindi pa sapat yung pag-iisip na mag-decide kung live on their own. Kung live donors. Oo, kung live donor. Tapos, syempre kahit na above 50 years old, pwede po mag-donate basta malusog, walang ibang sakit. So, chine-check ho lang. So, yun yung ang hindi talaga ho pwede ay less than 18 kasi bata pa ho sila. Oo. Hindi dahil sa hindi developed yung organs. Ang pinaka-ano namin dyan, hindi pa natin nakikita kung magde-develop sila ng ibang sakit. Masyado pa ho silang bata. And since bata sila, mas maliliit pa ho ang kanilang kidneys. Okay. Kasi sa adult mo ibibigay. Oo. Pero kung kunyari, na siya, brain dead o kaya cadaver na, kahit na ano pang edad, pwede ibigay yung bato niya? Meron ho tayo, siguro nabalitaan nyo yun na meron tayong batang donor before. Deceased organ donor yon. Nabigay yung kidney sa isa din hong 20 plus years old na babae. Ang kidneys ho niya ay maliit. So, 2 kidney niya ho ay ang dinonate. Oo, instead of just one. So, kailangan lang i-match si donor. Very brave ang kanyang parents. No? Kasi hindi ho usual na nagdo-donate dito ang deceased or hindi pa ganun kalaganap ang deceased organ donation sa Pilipinas. O kaya pag kunyari sinabing brain dead, parang hindi naman usually hindi naniniwala yung yung pamilya na talagang patay na So he was able to give his additional life to somebody na may kidney disease. So, he saved somebody na may kidney disease. Very, very heartwarming story po yon. So, ganun din ho ang mga deceased organ donors natin. Pinapalakpakan pa namin yan sa operating room. Dahil kahit na sila ay wala na, mabibigyan nila ng bagong buhay ang isang taong sira na ang kidney. So, yun. So, tingin mo, Doc, bakit parang wala pa rin tayong awareness o kaya yung acceptance dito sa pagbibigay ng organ ng isang deceased na
na nakapamilya. Kami as nephrologist, nagtatry ho talaga kami na maging laganap yung deceased organ donation. Pwede nga ho magpalista sa whole program ng National Kidney Transplant Institute. Pero siguro sa culture ng Pilipino, ayaw natin ma-touch ang ating mga loved ones na kakamatay pa lang. Hindi natin gusto yan. Kahit autopsy minsan ay hindi natin pinapayagan. No? So more of siguro the culture, parang feeling ng isang naiwan ay dinedesecrate, binabastos niya ang kanyang mahal sa buhay. Pero ang hindi nyo nakikita ay kapag nakapagbigay ho sila ng organ na sa iba, ay they live on through to the people na nakatanggap ho ng kanilang may natulungan organs. ka na isang buhay na makapagpatuloy. Tuloy ang buhay mo through somebody else. Hindi ka naman makakalimutan ng iyong mahal sa buhay, pero meron pang natulungan even if wala ka na. Ang sabi nga nila, Dok, sa dami daw ng mga na-aksidente dito sa Pilipinas, ang dami na sana na natulungan, na mga kababayan natin na napakarami kasi ngayon talaga, nasira ang bato. May figures ka ba, no? May sa data buong ka ba? bundok, 850 million may kidney 850 disease. Million, grabe. Sa Pilipinas, dumadami na din ho. So, kailangan alagaan natin ang ating kidney at kung sana in the future mas marami hong makapag-transplant. Oo, yun ang pinaka-importante ngayon dahil wala nga tayong magagawa kung hindi humanap ng mga magdodonate ng kanilang kidneys. Sana magkaroon din tayo ng malawak na kaalaman at acceptance dito sa organ donation, lalo na kung ang inyong kapamilya naman ay wala na. Talagang wala nang pag-asa, no? At least magkaroon ng pag-asa ang ibang tao. Pero kapag live yung donor, ano ang nangyayari after na siya ay operahan at tanggalin na yung kanyang isang bato? So pag kasi 'di ba piniprepare ho natin sila, no, make sure natin wala silang ibang sakit, very healthy ang donors. After ho matanggalan ng kidney, monitor ho sa ospital, usually 3 to 5 days. Tapos, uuwi na ho. Okay. Uuwi na. So, parang normal. They live their normal lives. Pero syempre, wala silang feeling na, ay, may nawala. May nawala. Wala naman. May mga ganong nangyayari ba? Wala naman ho. Ganong dapat maramdaman. Siguro, psychologically, baka iniisip. Pero, hindi naman ho mararamdaman na parang may kulang dito sa kabilang side, no? So, yon, they can live normally. Yun ang goal ay, ang pinag-donate natin, dapat they can live normally after. Dapat wala ho sila sanang komplikasyon from the procedure. Pero may bawal na ba sa kanila? Kasi isa na lang yung kidney nila. Parehas lang actually ho ang bawal sa kanila, sa bawal sa general population natin. So, pag sinasabi namin na alagaan na okay ang blood pressure, yung blood sugar nila dapat normal, nag-exercise, hindi naninigarilyo, hindi alcoholic. So, parehas lang ho actually ang gagawin nila than a person na dalawa ang kidney, no? Meron din tayong mga tao na napanganak na isa lang ang kidney. So pwede ho talagang mabuhay na isa lang ang kidney. And ang isipin nyo, ang binigyan nyo rin ho, isa lang din ho ang nagpa-function ng kidney. So, yung dalawang kidney niya wala na ho yung function. Isang kidney nagpa-function sa inyo na nag-donate, isang kidney lang din ang nagpa-function. Pwede mabuhay ng normal. Basta, the same lang po aalagaan ng katawan para ang kidney hindi madami. Pero hindi na tinatanggal yun, yung deceased kidneys. Yung kidney ng receipt, yung tatanggap ho ng donation, may dalawa ho siyang kidney na hindi nagpa-function. Nabigyan siya ng isang functioning kidney. Hindi na ho tinatanggal itong dalawang kidneys niya. Hindi naman siya toxic. Hindi naman ho. Na parang may dalawa siyang kidney doon. Tatlo na ho ang kidney niya. Yung dalawa hindi nag-function. Nilalagay po namin sa area din ho na nakakonect sa blood vessels niya. Okay. So parang nakapatong siya doon sa isang depende ho kung saan namin siya malagay, mapwesto ng maganda, doon po ilalagay yung third kidney niya. Okay. Tapos, ano ang mga ginagawa naman ng isang recipient? May mga gamot na iniinom ba? Ano ang mga pagkain niya? Ano dapat? Yun,
Kasi ho, ang kidney recipient, syempre tatanggap po siya ng organ na hindi kanya. So, yung katawan nyo, pag nakapansin na merong hindi sa'yo, na bagong organ, baka ho i-reject niya yung organ na yon. So, meron tayong mga gamot na binibigay, yung immunosuppressants na tinatawag, para hindi ho i-reject yung bagong kidney, no? So, yung diet ho ng taong kidney transplant, medyo special din kasi stricto din tayo. Ayaw natin na tumaas ulit blood pressure nila or mataas ulit ang blood sugar nila. Pero sa kanila ho, bawal po ang raw food. Ay, bawal nila. Dahil ang taong nag-transplant ho ay ayaw nating magka-infection. Gusto natin luto ang pagkain. Gusto natin luto ang kanilang pagkain dahil makapag raw food, may makuha silang bacteria na magkakos ng infection. Siyempre, kaya nga ho, medyo at risk sila for infection kasi yung immunosuppressants na tinatawag, medyo tinataas konti ang risk for infection ng post-transplant natin ng mga pasyente. Oo, pero they can still live normally or they can go back to their normal lives, like their work, ganyan. Yes, opo. Kaya yun ang gusto natin kasi quality of life ng nagda-transplant ay iba sa nagda-dialysis. Ang dialysis, mag-a-allot siya ng 4 hours 3 times a week for dialysis. Ang transplant, hindi ho yun kailangan sa kanya. No? Kailangan lang careful siya sa, syempre, alagaan niya yung bago niyang kidney. So, yung post-transplant, better quality of life sila. Kaya yun yung pinupush natin na sana magawa sa marami. No? Nabanggit mo yung raw food, okay. Ang gulay, minsan kinakain mo yan ng raw. So, bawal yung salad, ganyan. Dapat ho, better na yung nag-prepare ay kayo. Okay. Kasi alam nyo ho kung paano nyo nilinis. Hindi kasi natin alam kung paano, hindi tayo sure, no? Kung sa restaurant, kung paano nilinis yung mga gulay. Yes. Pag kayo ang naglinis, no? Sure kayo. Pag kayo as a transplant patient, alam nyo kung paano ayusin na malinis yung kinakain yung gulay. So, hindi naman pala totally bawal yung raw na yung vegetables, hindi naman ho. Yung bawal natin yung itlog na raw. Yung mga sushi, bawal yun. Raw meat, bawal yun. Makinilaw-kinilaw. Oo, yung mga half-cooked lang, bawal ho yun. Kasi wag na natin i-risk na magka-infection. Oo. Pero pwede na sila kumain uli ng steak. Yung steak ho, parehas na. Ibig sabihin, nag-reverse na ulit. Low protein yung pinipigilan mag-dialysis. High protein ang nagda-dialysis. Siya hong may bagong kidney, parehas ho ang pag-alaga. Everything in moderation. Dapat hindi maraming asin, sugar. Pag nag-protein, yung normal protein na ini-intake ng isang tao, pwede sa kanya, pero wag excessive. So wag 8 pound. So wag sobrang daming proteina. To orient naman ho yan, very maalaga tayo sa mga post-transplant. 8 pounds. 8 pounds. Laki nun. Laki. So yun, wag 8 ounce. Meron silang nutrition counseling during the procedure. So bukod dun sa gamot, gano'n ba karami gamot na iniinom depende ho sa pasyente kung mataas yung antibodies niya, yung parang high risk siya mag-reject ng new organ, iba-iba ho talaga yung gamot. Tapos iba-iba rin ho yung dose, ina-adjust ho yan. So gradual ang adjustment, mas madami ang follow-up mo sa first year of dialysis, of transplant. After the first year, natimpla na natin yung mga gamot, less na yung follow-up, but regular pa din. Okay. Pwede ba silang maka-acquire ng infection mula sa pakikipagtalik tapos maapektuhan ba yung kidneys nila na bago? Yung kidneys, madaming infection na nakaka-apekto sa kidney, no? So, anything na infection na pwedeng so, sa katawan, na maging systemic yung infection. For example, HIV, nagka-HIV siya from sexual acts niya. And then, HIV, maapektuhan yung bago niyang kidney. So, lahat naman ng infection na pwedeng makuha ng isang tao sa taong nag-transplant, medyo mas high risk po siya magkaroon ng tinatawag natin na sepsis. Ibig sabihin, mas severe na infection kasi mas konti ho ang panlaban niya sa
infection. Mhm. So, dapat careful ang post-transplant na hindi tayo magka-infection sana. Ayun. So, mamaya, ano naman ang magiging buhay ng isang nag-donate ng kanyang kidneys? Siya rin ba ay may panghabang buhay na iinumin na gamot? Yan po ay sa pagbabalik ng Butika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Kasama natin si Dr. Jen Daniel Gargar. Isa po siyang nephrologist. Pag-usapan naman natin ano ang mangyayari doon sa kidney donor, Doc. May mga iinumin din ba siyang gamot forever? Yung kidney donors natin, make sure natin malusog. Na walang ibang sakit sana, no? So, sila, after nila matanggalan ng kidney, wala actually ho silang gamot na iinumin. Ay, wala palang gamot yun? Oo, wala. Kasi healthy. Very healthy people yan. Walang ibang sakit. Maganda ang kidney function. Maganda ang puso. Sila, pag pinauwi po natin na isa lang ang kidney, ang goal natin ay hindi sila magkaroon ng kidney problem in the future. So, kaya masyadong stricto ang donor evaluation kasi ang gusto nating mag-donate, yung mapapauwi nating walang gamot. So, sila, uuwi ho sila, wala hong gamot. Oo. Pagkatapos, wala ring bawal-bawal tungkol doon sa kinakain niya. Parehas lang ho sa general na mga bawal. Yung pag-alaga nila ng katawan nila ay parehas sa sinasabi nating pag-alaga na high blood pressure, blood sugar, tapos yung mga pagkain nila, syempre wag masyado maalat, wag maraming sugar sa pagkain, wag fatty food. So parang the same na advice natin sa taong dalawa ang kidney, ganun din ang advice natin sa na tanggalan ng kidney, except na syempre sinasabihan natin na mag-follow up sa nephrologist, sa doktor, tsaka pag may nangyari ho sa kanilang mga infection or anything, dapat i-check ho talaga yung kidney function nila. Pero sabi mo nga, itong mga kidney donors na ito, marami naman sa kanila talagang mahaba pa rin ang buhay. Oo, wala namang, no problem, hindi mababawasan ang buhay nila. Dahil isa na lang yung kidney. Hindi mababawasan. Oo, pero and you mentioned kanina off-air na yung palang nurse nyo, yes, oo. Ang isa naming nagbigay? dialysis nurse ay donor. Kanino niya dinonate? Dinonate niya sa kanyang kamag-anak ang kanyang kidney. Oo. So, isipin niyo yun na nag-donate siya, nagtatrabaho siya, no problem, no issues. Donate siya 10 years ago, okay naman siya, wala siyang kidney problem ngayon. Nag-aalaga siya ng mga dialysis patients namin. Nakatuwa. So, ganun ho, hindi dapat na iiba ang buhay ng nag-donate. And I heard na they are very contented and happy. Na dahil ang pakiramdam nila ay nakatulong sila ng malaki nga sa ibang tao. Kasi usually ho, mga kamag-anak yan. Siyempre, for example, a daughter, a son giving to their father or mother, siyempre sobrang saya nila na paggaan nila ang buhay ng kanilang magulang. Natutungan ng buhay. So, yung mga nag-donate, may sense of fulfillment sila. Minimake sure lang namin na hindi sila napilitan at hindi sila takot, kaya maraming evaluation bago humatuloy ang transplant. Di ba kaya nga kinwestiyon yung nag-donate kay Selena Gomez? Kasi yung kanyang best friend. Best friend daw, pero sabi fan daw best friend niya daw yun. Sabi, I think best friend niya yun.
Ayun, kaya nung una kinwestiyon kasi nga sabi, talagang best friend. Fan mo yan eh. So, yun, kasi may relationship sila. So, approved din ho ng ethics yun. Kasi pag kailangan ho makitaan na they have a relationship together, not just now. Yung dati pa na magkakilala kayo. So, basta hindi yung napilitan, hindi nabili ang kidney. Dahil bawal po. Bawal po ang kidney for sale. Hindi ho natin yun ginagawa na. Pero ang cadaver nga, pwede pala na magbigay ng kanyang kidney. Yung mga brain dead natin na pasyente, na lahat ng other organs nila functioning, their kidneys are doing well. Yun ho, tinatanong namin if willing mag-donate ng kidney. Tinatanong nyo na yung pamilya kasi brain dead na nga. Or recently namatay from accident. Okay ang kidney niya. Then, yun din, pwede din ho silang maging deceased organ donor. Paano mo ba nalalaman kung brain dead na yung pasyente? Madami hong test yun. Meron ho kaming tinatawag na brainstem reflexes. Ang ating mga neurologist, ang expert doon, tinitingnan kung nagre-respond pa yung brain ng pasyente. Pinaka-primary reflexes ng katawan, tinitest. Meron din hong nagche-check ng brain waves ng pasyente. So talagang para i-make sure na brain dead yung pasyente. So, hindi ho kami basta-basta lang magde-declare ng brain death kasi that is death, no? Brain death is somebody who is already dead. Dead na ho siya. So, hindi naman ho matagal, mabusisi ho, hindi ho siya sinasabi lang agad. Pag sinabi ho siya sa inyo, ibig sabihin, wala na hong function yung brain. Kasi ang sinasabi nila, brain dead, pero tumitibok pa yung puso, Yes, Kaya ayaw ng pamilya. So, kasi yung brain niya, wala na hong function. Meaning, pag tinanggal ho natin lahat ng machine na connect sa kanya, hindi na ho din siya mabubuhay. Dahil, hindi na rin titibok yung puso niya. Kasi mawawalan na ho siya ng hininga. Kasi yung brainstem natin, center din ho yan na tinutulungan tayo huminga. No? Without that, tanggalin natin yung brain function, hindi ho hihinga mag-isa ang isang brain dead na tao. So, pag wala lahat ng machine, wala din ho. Na mag-expire. So, yun ang deklarasyon na brain dead yung lahat ho ng function ng brain natin, kasama na ho yung breathing doon. Chine-check. Pag hindi niya ho kaya na siya lang, machine na lang talaga, dependent sa machines natin, brain dead na din ho yung pasyente. Paano kung kunyari, yung pasyente, nag-sign siya ng organ donation card. Pero noong na brain dead siya, o namatay na siya mula sa aksidente, yung pamilya ayaw. Pwede ba yun? Legal team po ang mag-handle noon. Kasi patient's will ho yun. Gusto niya yun. Nung ginawa niya yung consent form, sinabi niya gusto niya mag-donate, nasa tamang pag-iisip siya. Siya ang choice niya ho yun. Ibig sabihin, gusto niya na pag brain dead siya or namatay siya at may posibilidad na makapag-donate siya, bigay yung organs niya. So, i-honor po yun kasi yun ho yung sinabi niya prior. Parang last will. Parang ang pakiramdam ko sa mga ngayon mga pamilya, nananaig talaga yung kanila. So, pag ganun ho, tatawag ho talaga ng legal help. Kasi meron na hong nasabi ang pasyente na gusto niya lalo na kung may card mismo. Lalo na pag sinabi niya ho sa last will niya din ho na ito ang gusto niya ho. I-honor po sana yon. Siyempre, pag may objection from relatives na alam naman natin mahal sa buhay, kakausapin ho ng legal team yun. Kasi we really honor the patient's wishes. In anything we do, dapat ho yung gusto ng pasyente sana ang nasusunod natin. Okay. So anyway, mamaya ang pag-usapan po natin ay yung mga ipapayo sa atin ni Dr. Jen tungkol sa pangangalaga po sa ating kidneys para hindi tayo umabot dito sa tayo magda-dialysis o magta-transplant o maghahanap tayo ng magdo-donate sa atin ng bato. Yan po ay sa pagbabalik ng Botika ni Tita. Okay, balik po tayo muli dito sa Botika ni Tita. Dr. Jen Gargar po ang ating kasama. Doc, dahil ikaw ay isang nephrologist, no? Payuhan mo nga yung ating mga kababayan ko paano alagaan ang kidney. Ako rin. Problem.
Payuhan mo ako, Doc. Meron kaming tinatawag sa buong mundo, no? Ang lahat ng Nephrology Association ay may tinatawag na 8 golden rules for kidney health. So, 8 yon. Baka makalimutan ko. Pero 8. So, number one, dapat aktibo. Dapat nag-exercise. Kasi yon, tinutulungan niya na i-maintain ang blood pressure. Siyempre, pag obese ang isang tao, mas maraming sakit. So, that's the first golden rule, exercise. 150 minutes per week. So, yun ang goal nyo na exercise. Number 2, ang ginagawa is, syempre, kakain tayo ng wastong pagkain. So, healthy diet ang kailangan. Less salt, less on the sugar, more good cholesterol, yung mga fatty food, iiwasan. So, good food. Number 3, yung minention na natin, blood pressure, kailangan i-check. Kasi syempre, nakakalimutan minsan i-check. Walang nararamdaman, pero mataas ang blood pressure, marami hong ganon. So, kailangan i-check, i-monitor ang blood pressure. Pag high blood ho kayo, kailangan ho talagang magamot at ma-maintain na normal ang blood pressure para hindi ho masira si kidney, hindi masira ibang organ sa katawan, ang heart nyo din ho affected. Number 4, sa diabetes naman, dapat mag-check ng blood sugar at ma-monitor din ho. Kasi, importante yung pagsabi natin na i-check kasi baka hindi po na-check. So, kailangan i-check, i-monitor, at kung diabetic kayo, dapat yung mga gamot nyo na-adjust para normal ulit ang inyong blood sugar. Ilan na ba yun? 1, 2, 4. 3, 4. Number 5, dapat uminom ng tamang amount ng tubig, no? So, maraming mga sinasabi kung gaano kadaming tubig ang iniinom. Siguro, ang pinaka-basis nyo, pag uhaw kayo, huwag niyong tiisin. Iinom po ng tubig. Tapos, kapag mas marami kayong ginagawa, nag-exercise kayo, madami kayong trabaho, sobrang pawis, mas madaming tubig po ang kailangan nyo. Hindi soft drinks. Hindi soft drinks. Iba ho ang tubig sa soft drinks, sa juice. O hindi milk tea. So, ganun ho yun. Hindi lang ho ganun ang rule kapag may heart failure tayo, may sakit sa puso dahil nililimitahan natin ang pag-inom ng tubig. Yung mga nakadialysis din na walang ihi, hindi ho pwedeng maraming tubig yung inumin. So, ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Number 6, wag ho kayo manigarilyo. Dahil yun ay nakakakos ng high blood pressure. Ang blood vessels natin sa katawan nasisira ng paninigarilyo. So, lahat ho yung blood vessels natin, marami sa kidney. So, masisira ho si kidney. So, wag kayong manigarilyo. Number 7, kailangan ho i-check ang kidney function. Meaning, hindi natin alam kung kamusta ang ating kidney. So, isasama natin yon sa pagpa-check natin. I-check yung urinalysis, yung creatinine, i-check para alam at maagapan kung meron tayong problems sa kidney. Number 8, advice namin ay huwag kayong abusado sa pag-inom ng gamot. So, pag hindi nireseta ng doktor ang gamot natin, wag basta-basta uminom, lalo na ang mga painkillers. NSAIDs natin, mefenamic, ibuprofen. Pag matagal ho nating iniinom at madalas, nakakasira ho ng kidney. May mga herbal or mga supplements na naiinom na nakasira ng kidney. Ang importante lang, itanong, no? Kung okay lang po ba, Doc, uminom ako ng ganito, ganyan, dalhin nyo mismo yung bote na iniinom nyo. Kasi para ma-advise kayo ng doktor. Para hindi masira ang ating kidney. Pati herbs, no? Herbal. Meron ho po kasing mga herbs na kidney failure ang nagiging resulta. So, kunyari, umiinom kayo ng herbal, personally ako, gusto ko hong dinadala sa akin yung iniinom. Kasi titingnan ko. Okay, matakot hindi kayo papagalitan. Mas papagalitan kayo kapag hindi namin alam. Oo nga. So, dadalhin nyo na lang. Dadalhin nyo. Or kung may picture man kayo dyan, pakita nyo muna. Doc, pwede ako uminom nito o hindi? Nakita ko sa internet kasi to, Doc. Okay lang. Kahit nakita nyo kahit saan. Basta ipakita nyo sa amin para masabihan namin kayo kung okay lang or hindi. Yes, oo. Kaya mga kaibigan, yan po ang mga payo ni Dr. Jen Daniel Gargar. Sana po ay atin pong gawin para maging maayos po
ang ating mga kidneys. Ayan. Doc, saan ka ba matatagpuan ng ating mga kababayan kung gusto nila magpakonsulta? Yung mga clinic ko po ay nakalista din online sa Sirius MD. So, pwede ho yung teleconsult, meron din hong clinic sa St. Luke's Global, sa Olivares General Hospital sa Parañaque, meron din ho sa St. Victoria sa Marikina. Yeah. At sa ibang lugar, marami ho tayong nephrologist dyan. Hanapin niyo ho sila para makatulong sa kidney niyo. Yes. And thank you so much sa ating mga kasama rito. Si Anton, ang ating EP, ang ating mga kasama rin sa production, si Nino Noval, James Eden, John Lloyd, sa technical naman, sa engineering. Salamat sa ating mga engineers. Si Engineer K. Constantino, si Chat Hoswe, si Fred Belamala, sa lahat po sa inyo dyan, thank you sa ating mga bossing. Basta sa tamang reseta ha, dito lang po kayo sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarde. Uy, San! Salamat sa iyo! Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Butika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Butika ni Tita.